Hello everyone, it's me again, I Sir J. Abando, your tech reviewer for today's video. So ngayon naman, isi-share ko sa inyo ang mga apps na ginagamit ko araw-araw at nakakatulong din sa akin as a content creator, student, as well as a human being. Hinati-hati ko pala yon into 5 categories, which are educational, social media, entertaining, games, at editing. In every categories, isi-share ko sa inyo ang top 3 apps na ginagamit ko. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Simulan nga pala natin sa educational apps. Ito nga rin pala yung my top 3 apps na ginagamit ko, which is CC. Ito nga pala isang AI bot na kung saan kayang sagutin lahat ng katanungan nyo. Tigit sa lahat, ito nga rin pala yung aking best friend. And disclaimer lang din pala, huwag kayo masyadong umasa sa app na ito sapagkat minsan hindi accurate ang mga sinasabi nito at huwag din kayong umasa sa magandang sagot nito. Kasi nga, dapat mag-aral pa din tayo. Kung aasa tayo sa mga app na ito, paano na yung pag-aaral na ginagamit natin? Sayang din yung tuition na binabayad nyo. So, pangalawa nga naman palang apps na ginagamit ko sa educational, which is Google Drive. Ito nga pala ginagamit ko sa storing files and transferring files at sa mga school din activities na ginagawa ko sa Google Classroom. My top 1 is Google Classroom. Siguro naman lahat ng student familiar na sa app na ito. Ito nga rin pala nagpapasa yung mga activities, yung mga prop, and teachers sa mga student nila para ibigay yung gawain. At dito rin namin pinapasa yung mga activities na binigay nila sa amin. May top 3 entertainment apps na ginagamit ko kadalasan at kung may free time ako, yun ay YouTube. Dito ko pinapanood yung mga vlog ni Kong. Siyempre yung vlog na rin na ginagawa ko or yung content. Yun lang, yung mga ginagawa ko sa YouTube kasi minsan wala akong napapanood boring. Sa pangalawang app naman na ginagamit ko, yun ay Disney Plus. Dito ko naman pinapanood yung mga k-dramang kadalasang wala sa Netflix at yung mga cartoons din na wala din sa Netflix. May top 1 entertainment apps na ginagamit ko, ito ay Netflix. Siguro naman kadalasan, karamihan sa inyo alam na ang Netflix. Dito ko nga rin pala pinapanood yung mga quality movies and then mga magagandang series na pinapanood ko din. And then, yun lang. Yun lang din naubos yung free time ko pag wala akong ginagawa. May top 3 social media application na ginagamit ko, which is TikTok. Siguro naman lahat kayo familiar na sa app na ito. Ito na rin pala yung parang naging stress reliever natin. Kasi nga may nakikita tayong funny videos, minsan nakakaiyak din. Siguro naman yung mga student din ginagamit ito sa parang educational purposes. Kasi nga parang may naka-built-in AI na rin dito Parang pag may nakikita kang dot doon na parang pwede ka mag-search ng something na gusto mong mahanap. And then yun lang, parang malaking tulong din to sa atin sa araw-araw na ginagamit natin. Pwede ba kami sampulan ng TikTok mo? Sige ba? Ang pangalawa ko namang apps na kadalasang ginagamit, ito nga pala ay Facebook, na kung saan ito yung parang main communication na ginagamit natin kasi nga pwede din tayo magtingin ng balita, kung ano ba nangyayari sa environment natin, sa kapaligiran, and then mag-post ng mga pictures o litrato natin at ibahagi sa mga kaibigan natin sa Facebook. And then sa mga malalayo sa atin or yung pamilya natin hindi natin gaano nakikita, pwede rin natin itong gamitin sa communication. Example, yung video call. Siyempre, yung may pamilya tayong hindi natin gaano nakakausap at nasa ibang bansa, pwede natin gamitin ito bilang para kamustahin sila. At siguro naman pamilyar na rin kayo na lagi natin itong ginagamit kasi nga parang naging part na rin ito ng buhay natin itong social media app na ito. May top 1 social media app na ginagamit ko, yun ay Instagram. Siguro naman pamilyar na rin kayo dito. Kaya ko top 1 to kasi nga dito ko sinesearch yung mga babaeng na pinapanood ko sa k-drama, yung mga Instagram nila,
Nakikurious kasi ako baka may dadating silang ibang project. And then sa ano din naman sa mga nakakausap ko dito ko rin nakakausap si Mama. And then yung basta yung mga ibang babae na nakakausap ko. Sa game categories naman, my top 3 is Summertime Saga. Hindi, joke lang. 8-ball pool pala yung nilalaro ko. Kasi ngayon, nauusan na naman yung bilyar dahil dito. Kumbaga, meta. Dati una, meta yung bicep. Kung ano-ano na may meta ngayon. Basta kung ano yung meta social media, parang ginagamit. Kaya nakiuso na lang din ako. Meta eh. Ang my top 2 games na nilalaro ko ay Call of Duty. Siguro familiar na rin kayo dyan. Ito yung nakaka-addict na laro na hindi kayo magsasawa. Kasi nga, nakaka-entertain siya, nakakawala ng stress. Kasi nga, maganda yung laruin siya. Minsan nakakainis din yung kasama mo. May tanga, may bobo. Minsan, ayoko ng ganung kasamang kalaro. Nakakainis, sarap salin. May top 1 games naman na nilalaro ko, which is ito ay Wild Rift, na kung saan ito ay mobile version ng League of Legends na ginawa nila. Kaya ako nakahiligan to kasi nga dati pa naglalaro na ako ng LoL PC. And then tsaka nung nalaman kong pwede na palang laruin sa mobile, dito ko na siya mas nahiligan pang laruin. Sa editing categories naman, may top 3 is PixArt, which is dito ko ginagawa yung logo and then yung thumbnail ko. Then kadalasan dito rin ako nag-edit ng mga pangit na quality picture, and then gumagawa din pala ako dito ng mga photo collage. And then yun lang ang purpose ng PixArt na yan, kaya kadalasan ko lang siyang ginagamit. Sa may top 2 editing apps na ginagamit ko, which is Lightroom, dito ko rin pala ginagamit yung pag-edit ng mga pangit na quality picture, and then yung sa lighting, and then yung sa color grading din. Diyan ko din lahat ginagamit ng mga sa pag-edit ng picture. Para naman sa top 1 editing app na ginagamit ko, siguro naman familiar kayo kung ano to. Ito nga pala ang CapCut. Dito ko lahat ginagawa yung mga content na ginagawa ko para may maganda akong quality na video na maibigay ko sa inyo. And then, sa mga hindi pa pamilyar, ito nga pala yung app na friendly user at mayroong feature na para sa mga taong hindi gaano marunong mag-edit kasi nga may template din dito. And then, para sa mga taong di pa gaano alam sa pag-edit, meron pa nga pala akong ginawang separated video about sa CapCut para maging familiar kayo kung maganda ba ang app na to or hindi. Nyo nga pala mapanood yung separated video na ginawa ko about sa CapCut. Nasa description yung link. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo nga kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And let me know kung ano ang top 3 app na ginagamit nyo. See you in the next vlog!